Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito po yung lingkod ano paglinawan na bumubungad sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon, Paringado. Magandang hapon, mga kababayan. Sama-sama tayo muli dito sa ating programa, Iparas kay Paras. At ako'y nalulungkot dahil nakikita ko ang pagdudusa ninyo araw-araw sa walang katuturan na administrasyon, walang nagawa na kabutihan para mag-provide ng food security sa bawat isang Pilipino. Ini-import lahat halos ang mga kinakain, ang bigas na pinapromise ni Bangag Marcos Jr. ay nanatili na mahal. Yung kanyang 20 pesos ay katha-isip lamang at pangbobola lamang nung eleksyon. So, mataas ang presyo ng bilihin tulad ng mga sibuyas, mga garlic, o iba-iba pa. Mataas ang kuryente, mataas ang pamasahe, at lalo na nag-increase pa ang bayad sa MRT. Nagpapasasa ang mga cronies ni Marcos, pero ang tao ay naiwan na mahirap, naiwan sa pansitan ang ating mga kababayan. So, ngayon, ito na naman, sasayang na naman ng pera. Biro nyo, ang PCSO ay nagpapatakbo ng loto at tuwing may mananalo, although inimbestigahan na ito ni Tulfo at mukhang nagkaisahan sila, nagkayarian sila, biglang tumigil ang investigasyon, pero naprubahan ni Tulfo nung una na pwede palang lutuin ang resulta. So, ngayon, ang resulta ay inaanunsyo at ito ay inaanunsyo, mga kababayan, doon sa ikangay PTB4 or government station. At tila it's just one money to the other. In other words, one government to another government. So, left to right packet. Left to right packet, but of the same owner of the packet, which is the government. Pero ngayon, mukhang nagkadalihan na naman dyan. Dahil imbis na ang PTB4 or ang government mukhang hinire ang private television system or television network para lilipat yung announcement ng pananalo or mananalo. At isa dito sa namumuno or yumari sa kontrata ay a certain person by the name of J. Ruiz, na siyang kinukuha ngayon na head ng PCO. Ako naalala ko itong J. Ruiz. Wala namang ka-KK ito sa ABS-CBN. J. Who? Kung sabihin sana Anthony Taberna, Ted Pailon, or Karen Davila, or RJ Cruz, or pero itong J. Ruiz, wala ito, mukhang utusan lang ito ito tunay na pinabili ng suka. At bigla na malagay sa PCO. But prior to his appointment month or two ago, ay binigyan ng kontrata ang kanyang kumpanya na siya ang anunsyo ng resulta ng ito po para maklaro kung ano ang kahulugan ng sinasabi namin. Ito po ang news article na parang tumama sa loto. J. Ruiz's company bags 2
106 million contracts from the Philippine Charity Sweepstakes Office. Parang pinamimigay lang, imbis na mapupunta sa charity, mapupunta sa mga naghihirap ng taong bayan, kinokontrata. At parang binabayaran na ng pasiuna itong PCO head para magsinungaling sa publiko. Para yun ang nag-a-appear para sa akin, paring Ado. Basahin mo nga muna. A media company co-founded by the former ABS-CBN reporter Jay Ruiz secured 206.052 million worth of contracts from the Philippine Charity Sweepstakes Office in the last quarter of 2024, just months before his appointment as Communications Secretary. Digital 8 Incorporated, in partnership with the state-run Intercontinental Broadcasting Corporation, IBC, won a 178.5 million contract for the production and television transmission of PCO's Lotto draws and other games. According to a notice of award dated October 30, 2024, obtained by Politico. The document identified J.B. Ruiz as the authorized representative of Digital 8 Inc., which is based at One Global Place in Bonifacio Global City, Taguig. The deal marked the end of Lotto draws airing on government's flagship television station, People's Television Network. Aba, yung PTV4 yan Sinasabi ko yan sa iyo As of December 31, 2024, lottery results have been broadcast on IBC instead. Buhay pa pala yung IBC, no? A separate notice of award dated December 2024 showed that Digital 8 Incorporated secured another PCO contract worth 27.552 million for the production and placement of digital promotional videos. So, mukhang binabayaran pasiuna itong J. Ruiz. Mukhang niluto na ang kanyang pag-iisip sa PCO. Kasi isang buwan pa lang naluto na yung kontrata, kumita na si J. Ruiz, tapos i-hire pa na mamumuno ng PCO. Inalis doon sa People's Television na libre dapat nilipat sa isang private company. Although sequestered, but it's still a private company. Tapos siya na ngayon ang magmamanage ng People's TV dahil PCO siya. Yes. Hindi ko maintindihan yung utak na nag-isip. In other words, kung mapapatuloy pa na sa PTV4, walang kikitain si J. Ruiz. Pero kung ilipat, kikita na siya sa PCO, kikita pa rin siya dito sa ikangay IBC 13. At dahil may mga bulsang napunuan, ang premyo niya ay itong pwesto sa gobyerno. Of course. Bright boy. At saka hindi natin alam kung magkano ang take-home pay. Ang usapan ni Langka at ni J. Ruiz. Magkano yung langka na hiniwa sa gitna. Hiniwa sa gitna. Ako, pag kumakain ako ng langka, ang kinakain ko, yung seed, masarap na gulay yun. Sinusugba mo, sisugba mo yun, pare. Masarap kainin yun. Parang nuts yun, pero itong pati balat. Itong kinakain ni Langka diyan sa PCSO ay yung laman. Gusto niya matamis. Always sweet. Kasi sabi nung babaeng may bukol sa mukha ngayon ay maging milyonaryo tayo. Maging milyonaryo tayo. Saan ba yung video na yun? So, ngayon, magiging milyonaryo si Langka, maging milyonaryo rin si J. Ruiz. At
Maraming milyonaryo. Madaling utusan ni Black Eye Lady, si J. Ruiz. Kasi nasuhula na ng isang kontrata. Busog na. Magaang na ang sit down. Oo, pero stand up. Pero dini-deny ni J. Ruiz na wala daw siyang kinalaman. Representative lang siya. Pag umpisa mo pa lang sa PCO, nagsisinungaling ka na eh. Akala ko, yung bagong PCO ngayon, bearer of truth and messenger of news. Messenger of ngayon siya naging news. Non-fake news. Siya naging news. Siya ngayon ang naging news. Bearer daw of non-fake news and against trolls. Yun ang sinasabi. Pero pakinggan natin itong pagsisinungaling ni J. Ruiz, mga kababayan. Ito. Himayin natin ito. Not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG 8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po'y nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Ay nako, J. Ruiz, marami nang kumikita na yan ng maraming beses yung statement mo. With due respect, pare. I don't know you from Adam, naririnig kita, pero hindi ka naman big time na broadcaster sa ABS-CBN. Pero naririnig ko yung pangalan mo paminsan-minsan, tulad nila Ted Pailon, nila Anthony Taberna, nila Jerry Baha, pero wala raw siyang idadayos. Wala daw. Sandali, let me finish, partner. Sige. Sinasabi niya, siya daw ang namamagitan para yung joint venture ng kumpanya na digital at saka IBC 13. Bakit? Anong papel mo? Sino ka ba? Sino ka ba, J. Ruiz, na mamamagitan? Ano ka ba? Operator ka ba? Ikaw ba ay mayroong malakas na kapit dyan sa IBC 13 or di dyan sa digital? O sa PCSO? Kanino ka ba naging representative? Sino ba nire-represent mo? Sino ba nire-represent mo? Huwag kang magpadalos-dalos na magsasabi na wala kang kinalaman dyan. Ito nga inaamin na ng bata mo na si Claire Castro si Lucaret Castro, according to Marlica. Ito, sinasabi na magdadivest ka na So, ibig sabihin niyari ka na ng assistant po. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Claire Castro na tinanong siya, ma'am, nag-divest na ba si J. Ruiz? He's in the process of divesting. So, inamin na mismo ni Claire Castro na may-ari ka kasi magda-divest ka na nga in the process of divesting. Ito, pakinggan natin. Meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder, si J. Ruiz, ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary J? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ng gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding and, that.
does the secretary have a statement on, of course, allegations? No, not allegations, but those who are pointing out that there is clear conflict of interest in this situation. Yes, kung meron pong conflict of interest, na ngayon na siya ay na-appoint as secretary ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest, kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga naging negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint. Sa pagkaalam ko, he is now in the process of divesting. So, alam pala niya na magda-divest na. So, ibig sabihin, paring alam ni Locaret Castro na may-ari si J. Ruiz nitong kumpanya kasi alam niya napakaalaman na niya na magda-divest. Pero anong sanabi ni Senate President Escudero? Sabi ni Escudero, dapat kung nag-divest ka before your appointment because alam mo, common sense at saka mali na naman yung ang pagkaabogado ni Castro. Alam mo, hindi accurate yan within 60 days because once you assume office on day 1, you can already be guilty of conflict of interest. Once you are already a public official, you can already be liable of committing conflict of interest. So, walang rational yung bakit ka pa maghintay ka ng 60 days. Presuming na-appoint siya ng March 2. Kung ipapahiral natin yung sinasabi nitong si Locaret Castro, so pwede pa siyang mag-divest on end of April. Pero in the meantime that he's already assuming, he can already be committing a conflict of interest. Pero naging mutan academic niya yung pag-divest niya. Kung ganun ang pag-intindi mo ng batas, 60 days. Di ba? Pero ganyan, kay competent itong si Claire Castro. Mali yung interpretation. Sa salita niya. Kasi sinasabi niya, kailangan matanggal yung conflict of interest. It can be interpreted na kailangan si J. Ruiz tanggalin na. Pwede. Sa pwesto. Kailangan na boss mo! Well, if we can also look at it that way, kailangan na mawala yung nakapakos ng conflict of interest. So, they have to look for somebody else who is pure, who is not of doubtful character. Disinterested party. Someone who does not have even any interest in government contract. Who is beyond reproach like Caesar's wife. Yes. Tapos, sinira niya, ipinangunahan na niya si J. Ruiz na he's in the process of divesting. So, what is the presumption? Is that he is a stockholder. Pero, this deny. Itong sinungaling, as if hindi natin malalaman eventually, siguro, pare, uso yan pinapatago mo yung tunay mong mga pag-aari, pinapatago mo sa kamag-anak mo para hindi ka mahalata. Teka muna. May gusto ko itanong kay J. Ruiz. Okay. Jay, eto, mata sa mata, mukha sa mukha, harapan. Tatanungin kita. Magkano ang kinita mo sa 206 million na yan? Okay. Kasi ikaw ang whether he owns it or not, siya daw ang siya daw ang namamagitan. Ayan. Nalagay mo ba yan sa salin mo? Oops.
Kailangan makita natin yan sa salin mo, J. Ruiz. Sa tax declaration mo. Statement of assets and liabilities and net worth. Kasi, hindi daw siya shareholder. But he is a stakeholder. Kasi, he is the representative. Kanino ka representative? But he is also the public servant. He became public servant. But, dinidivulge ni Claire Castro na hindi totoo. Ito yung nangyayari ngayon dyan. Bakit gusto ba ni Claire Castro makuha yung pwesto ni J. Ruiz? Gusto ba ni Claire Castro? Kasi siniraan na ni Claire Castro. Siniraan na ni Claire Castro si J. Ruiz. Inunahan na niya na mag-divest. So, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi mo, J. Ruiz, na wala kang stock ownership. Kasi sinasabi ni Claire Castro na you're already, sa pagkaalam niya, you're already in the process of divesting. So, you are divesting your shares. Baka may instruction na ito to replace J. Ruiz. Dahil nabuko yung 200. Nabuko ang 200, Kasi, dyan naman sa snake pit ng Malacanang, walang loyalty. Walang, sense of, respect sa isang, worker or official. They can be kicked out anytime. Hindi kaya si Bukangkang ang nag-release ng impormasyon na yun? Baka. Pwede, di ba? Baka kasi si Bukangkang has always been interested in the position of siyempre, galit si Bukangkang kay Marcos. You will be surprised that sooner or later may mga video na dyan na ilalabas si Bukangkang. Compromise video. Na nagsuntukan yung mag-asawa. Baka na video ni Bukangkang yun. Intrigira kasi. Kaya ang nagiging hornetness ng intriga. So, ano ngayon? One more snake. Alam mo, ang masama dito, pare, sa umpisa pa lang, imbis makabigay ng katotohanan, ng integridad, ang PCO para sa mga nangyayari ng bansa, yung mamumuno ng PCO is of doubtful character. Wala. Ito tinatawag paano naman tayo maniniwala kung alam natin na nagsisinungaling yung tao na kumita doon sa transaksyon? Di ba? According to his undersecretary. Di ba? Well, alam naman, whether magsabi si Claire Castro alias Lucaret or not, J. Ruiz is obviously not admitting to the fact that he is really a hidden owner. Hidden owner yan. Paano ito? Hindi pa makikialam ka ba sa deal kung hindi ka interesado sa kumpanya na silent partner? Silent partner. Silent partner. Hindi pa naglo-launch ito basang-basa na Anong silbi nito kay Marcos? Sabi problema ng Pangulo. Mayroon ng skeleton in the closet. Failure to launch. Discredited ka. Discredited na kaagad. Mabuti na lang ang politiko ay may mga alam sa mga nangyayari sa at saka ang politiko din ang mukhang nagsabi na si Bukangkang ay natanggal na din. Magaling itong politiko na ito. Galing Oo. Pero mukhang ginagaya rito ni Claire Castro si Caroline Levitt. Claire Castro, you are not a Caroline Levitt. Pare, ang laki. Ang layo. Wala sa kilikili. Kuko lang yan. Kuko lang ni Caroline Levitt yan. Because Caroline Levitt, despite
not being a lawyer, but at 27 years old, pare, pag nag-press con, alam niya lahat. Facts-based. Pagka tinanong, alam niya lahat. Because bago siya nag-press con, inalam na muna niya. Itong Lucaret, according to Marlica, itong Lucaret, sumasalang sa press con, hindi preparado. Magtatanong, I will ask first. I might be going to see the president later. I will ask him. Sabi ni Marlica, hindi nga hinakausap ni Marcos Jr. yan eh. So kung pa naman nakakita ng press officer na opinionating and deteriorizing. Messenger ka lang. Messenger daw, pero nagbibigay ng opinion. Nakikialam sa impeachment. Ano bang klaseng political empleyado dyan sa Tapos may conflict kasi yung sinasabi niya dito, pag nagbablog siya, iba yung sinasabi niya, which may isa lang dapat ang sasabihin mo. Kung gusto mong dyan ka lang. Hindi ka na dapat magbablog. Pareha lang yan sa sinasabi natin kay Tulfo, kay Rapi Tulfo. Sabang tingnan. Kung magsisenador ka na lang. Huwag ka na magprograma. Kasi ginagamit mo conflict of interest. Kasi ginagamit mo yung programa mo para iti-threaten yung guest mo or yung hinahabol mo na tao na gusto mong iti-threaten mo na pag hindi ka nagsasabi, ipapaimbestiga kita sa Senado. Bakit mo gagamitin yung pagkasenador mo sa programa mo? So that's conflict of interest. And it's just the same as this Lucaret Castro who's going to use her blog para ma-enhance niya yung kanyang which is different issues. Pare. So this is how government of Marcos it's a comedy of error. Paring Pero successful naman sila sa pagdidistract sa atin sa tunay na mga issue ng bayan. Ang bayan ay nagkakadara na sa kahirapan. Ang bayan ay sukan-suka na sa korupsyon nila. Ang bayan ay naghihintay ng mga economic reforms nila. Wala pa kayong projects ngayon. So, ano yung sinasabi ninyo na good product? Yan ang gusto namin. Good product. Di ba napaka-sinungaling ng yung product na good product nila, binibenta nila? 2,500 flood control projects ba yan? What happened to the 5,500 flood control project? Wala. Even her own sister, his own sister, Amy Marcos, says that, wala naman pala kayong walang listahan. Wala naman pala kayong planning. Wala. So, where is the 55 or the 5,500 flood control projects? Yan ba yung tulay, yung good product na yun? Yan ba yung tulay sa Isabela tapos biniblame nila si Duterte. Kalulog sila tumapos nun eh. Sila tumapos. Si Noynoy ang nag-umpisa. Dahil kasi yung pera, ang pondo hindi mo pwedeng mailagay lahat. So, each administration contributes. At ang ending, syempre the final inspection is with the Marcos administration. Syempre, titingnan mo yung strength, titingnan mo yung a good product? Kasi hindi nila pinapadaanan sana yan kung matino itong Marcos administration. At saka may isa pang tulay doon sa Usamis at saka Misamis, pinagtugtong. Tinaanan na isang bagyo, kubang-kubang na yung kasi dapat ganyan kakapal yung asfalto. Ganun lang ang nilagay. Kaya bugal-bugal yung yung tulay. So, yun ang i-message ni Lucaret. Lucaret Gaydon.
Yun po. At saka, ano yung good governance? Ano nangyari doon sa 400 engineers sa Department of Transportation na nag-resign? Dahil, with due respect, alam mo, good governance ba yan? Alam mo, hindi nila akseptado ito si Kwan. Alam mo, kaibigan ko naman to, long before he was just a runner of, runner lang kasi ito si Jimmy. Hindi, si Jimmy competent yon. Okay. Dahil presidente, itong si Vince Dizon is a friend. Okay. I've known him when I was the chairman of the Committee on Transportation. Okay. Mayroon akong kaibigan pero who was under investigation then for the operation of Stratcom. Ito, runner lang ito ni Cesar, ano bang pangalan nito? Hindi, Cesar Chavez, yung mayor ng Bayambang, who owns Stratcom. Runner lang ito. Pero, nakaswerte, kinuha na chief of staff ng isang senador. Who marunong sumipsip kay PRRD, tapos, nung si PRRD pa ang tumatakbo, banat siya ng banat kay Marcos. Kulang na lang tirisin niya si Marcos. Magnanakaw daw si Marcos. Pero nung naging presidente si Marcos, iniwalan lang niya si PRRD. Wala, hindi mo marinig. Even depending PRRD. And yet, he had no numbers. He was made somebody. Walang numero, pero diniktar lang na magiging somebody. So ito, chief of staff. Maski walang K, nilagay na doon sa COVID pandemic. Buti hindi siya na COVID. So, syempre may credential na, pero alam na siguro ng mga empleyado, kaya siguro nag-alisan. They cannot accept na si Jimmy will leave because Jimmy was a professional. Ako lang, this is my personal view. No, nothing about, well, baka mamaya, competent naman si, Vince Dizon. Best wishes. Best wishes, kasi nakinabang din ito, kasi malapit ito kay, nung isang tao na nakinabang ng gusto sa administration ni PRRD, pero noong panahon na kampanya pagka vice-presidente, niyari niya ng gusto si Marcos. Pero ngayon, sip-sip na kay Marcos, pati yung kapatid kasama na sa line-up ng ganyan naman bagoong na Pilipinas. Ganyan naman tayo, Secretary. Kilala natin itong mga taong to. But when they assume a public office, best wishes tayo sa kanila. Yes. Just as best wishes din tayo kay J. Ruiz Sana. Kaya lang, nahuli. Binuko ng politiko wala tayong magawa. Binuko pa nung undersecretary. Nakita tuloy kailangan daw alisin yung nakita tuloy ang baho. So, kawawa naman ang presidente, napakabaho na nga. We want this country. Mabaho pa yung nire-recruit ng mga opisyal. Parang may this country is, stinking like, dead rat. Tsaka yung sinasabi ni Jaime Marcos na snake pit in the year of the snake. Yes. Delikado yan. So, yun lang po, mga kababayan. Nothing personal. We're just voicing out our issues. Our opinions. Sabi nga wala tayong paninira tulad ng mga sinasabi ng tuwad. Or ano ba ito ngayon? Tricom? Dati, tuwadcom. Ano namang tricyclecom? Kasi mayroon isa dyan, party list daw, pero ginagamit yung mga tricycle drivers, mga habal-habal, hindi naman siya, baka siguro, totoo siguro na, driver ng pedicab.
So, aside na lang natin yun. Aside na lang yun. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas Kay Paras at i-click ang notification bell. Kayo po ay nasa Iparas Kay Paras. Maraming salamat po. Maraming salamat po.